Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama pa rin namin sa paghahatid sa inyo ng programang ito sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, of course, nandyan si Mr. Milo Jonela, sa Wirecast, si Hero, and of course, kasama rin natin si Jay Arevalo. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Makikita niyo po yung Voice of America dyan sa may Tinang Tarlac. And of course, sa inyo pong mga cellphones, ano po yung ating live audio streaming sa cellphone, i-download nyo lamang ang ating PBS Radio app receiver. Ano? Ayan, so ngayong araw, yan po yung mga iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang Global na Tayo at iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas. Online, digital platform, shortwave broadcast. Yan po ang hatid namin sa inyo. Pero alam nyo, mahalaga po ang edisyong ito ngayon ng Global na Tayo. Lalong-lalo na pag pinag-usapan po natin ng industriya ng abaka. Ayan. Alam nyo, madalas na pag-uusapan ng mga issue pagdating sa agrikultura. Pero itong pagkakataong ito, ipopokus natin ngayon ang usapin para sa abaka, sa industriya ng abaka. Yung mga naging achievements, yung mga naging program and services ng industriya ng abaka, lalong-lalo na sa pamumuno po ng kanilang executive director na si Executive Director, bubuin ko muna yung pangalan niya, no? Executive Director Arnold Ali Atienza, or he is fondly called as Ali, okay? Yun, para alam kong medyo familiar sa inyo yung pangalang Atienza at yung Ali Atienza. Unang-una, siyempre siya ay isa sa mga anak ni Mayor Lito Atienza. Okay, at kapatid, kilala nyo naman si Kuyang Kim kung tawagin. Okay? Pero alam nyo ba na itong makakasama po natin ngayon live sa studio ay po kilala rin sa larangan ng sports, because he is a very acknowledged and recognized athlete, being a taekwondo champion, at nagkaroon pa siya ng fifth dan belt sa sport na yan. At bukod sa sports, meron din siyang degree sa Bachelor of Science in Physics. Okay. Major in Computer Applications mula sa De La Salle University. At previously, nag-serve siya as Undersecretary ng Department of Information and Communication Technology o DICT. At ngayon nga po, he currently serves as the Executive Director ng Philippine Fiber Industry Authority. Okay. Napakarami pong mga development sa FIDA ngayon, for the past few years. Magugulat po kayo, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na may mga kamag-anak sa mga abaka producing regions. Magugulat po kayo sa mga achievements ngayon ng FIDA. Alright? So hindi ko na po patatagalin ito. At nasa live studio guest na po natin ngayon ang ating Executive Director ng Philippine Fiber Industry Authority o FIDA, walang iba kundi si Executive Director Ali Atienza. Magandang umaga po, Executive Director Ali Atienza. Magandang umaga, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong araw na ito. Pero bago lahat, gusto ko rin pasalamatan si Miss Angeli Caballa na tumulong sa amin na ma-coordinate at makuha kayo dito sa ating programa. Anyway, okay. Like I said, Executive Director Atienza, marami na ang mga nangyari sa FIDA for the past few years, especially under your leadership, itong FIDA. Pero bago ako magpatuloy po dito sa mga katanungan ko, can you please enlighten us and the viewers
and listeners, saan po ba nanggagaling itong industriya ng abaka? Ano ba yung mga produktong maaring madikha mula dito? Alam niyo po, unang-una, mapalad ang Pilipino na meron tayong abaka. In fact, abaka is endemic to the Philippines. Ang katotohanan, tayo lang dapat ang meron. May, of course, nakakalungkot na may nagdala sa Ecuador at Costa Rica. Pilipinas lang po talaga ang abaka. And buong eastern border ng Pilipinas may abaka. In fact, we are only utilizing probably about 10% of what we have. And right now, it is a $1 billion industry. Na ang tinitignan po natin, at nalulungkot din ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%, $100 million. At pinaka nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin kumita ng mas malaki. Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't ibang mga produkto na pwedeng gawin para sa ganoon, mapalaki natin ang kita ng mga farmers. And we are exporting, not raw materials dapat. We should export finished products. Kaya po, ito yung may dala ko mga gamit dito. Kagaya po ng, papakita ko lang yung bag. Ito po, ginawa natin sa Catanduanes. Na tinuruan natin, mga trainers of the mayors. Because alam naman natin, karamihan ng mga mayor, bumibili ng mga bag. Kaya lang, kadalasan na binibili nila galing China. Alright. Since we have so much raw materials, ang tinuturo po natin gumawa ng mga bag. No? Ito yung bag po na to ginawa ng asawa ng farmer. In fact, tinarget ko talaga yung asawa ng farmer to solve a problem of actually a lot of our farmers are wala na, ayaw na mag-farm. Kasi mas napakaliit ang kinikita. Mas gusto nila maging karpentero at maging mason kaysa maging farmer. However, if they will do finished products like this, mas malaking kikitain nila. Okay, that's only one of the products na pwedeng i-produce sa abaka. Okay. Ito po, nakita lang natin na immediate, kaya natin ituro in 2 days . So we are going massive already. In fact, I've directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili. So that's handbag yan, parang tote bag, actually, parang ganyan. Backpack na ginagawa namin. Okay. Kasi karamihan ng mga eskwelahan, di ba, mga alam naman natin, pag pasok ka na, marami mga mayor nagbibigay ng mga bag sa mga estudyante. Ba't hindi pa natin gamitin yung mga farmers natin, our own raw material, and at the same time, nakatulong na tayo sa farmer. Nabigyan pa natin ng yung mga kagustuhan natin na matulungan yung mga estudyante. Okay. Yeah. Pero traditionally, Executive Director, ano pa ba yung ibang mga produktong napoproduce sa ng abaka? Alam niyo po, baka actually it's about creativity na rin . And let me just tell you, mga pina-focus na namin. Una, paper. We can produce paper. Abaka paper has been used for the longest time. And kung maiisip natin, we have all the certificates. Birth certificate, death certificate, barangay certificate. Lahat yan galing sa ano? Gusto mo marriage at saka annulment, sama na natin. Pwede. Natawa si Angeli doon, parang may plan. So, we have the demand. We have the raw material. Of course, what we need to do is to focus on processing. Yes. And yan po, hinihikayat natin, huwag gobyernong gumawa. Dapat private. Because at the end of the day, the private sector has to be there to make sure na it is sustainable. Kasi alam naman natin, pag gobyernong gumawa, baka mamaya, nandyan ako, umandar. Pero pag alis ko, wala na naman. Yes. Yung continuity, yung consistency. Of course. And at the end of the day, ang trabaho namin sa mag-alaga ng industriya, hindi lamang farming. That's good. Of course, ang end goal is to support our farmers. Kaya gusto ko rin pakita to. Ito naman ang pinakamatinding na gawa namin ngayon. We are able to do... Okay. Pakita nga natin, Master Control o Wirecast, pwede ba nating makita itong ano? Ano yan, Executive Director? Ito po, pineapple pa. Pineapple. Pero yan, bulletproof vest yan. For bulletproof vest. Bulletproof vest, gawa sa abaka. Yes. And it has been tested already, no? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Sus Mariosep. Sige, Magnum 44. Hindi tumagos. Hindi tumagos. Pakita natin yung likod, Executive Director, para makita niyan. Yun yung hindi siya nag-penetrate. Hindi na siya nag-penetrate. So which means our military, our police, our navy can use this. And we can create a local industry.
Kasi ang gusto ko po talagang dapat ang industry nandito. Para pag linabas natin, finished product. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda. Yeah. Totoo. Pero ang ano diyan is ang kung masusunod ang plano ninyo, you would like the private sector to invest in that. Yes po. Alam nyo, at the end of the day, kung gusto nating umangat ang Pilipinas, nasa pribado pa rin. And I think, ako personally, I always believe that the mandate of government is to support the private sector. Hindi po baliktad. Kaya medyo talagang tinutulak natin ang pribado na sana mag-invest kayo sa Abaca, mag-invest kayo sa Philippine Fiber. Why? Because it is a raw material that is endemic to the Philippines. Atin to. Ang kailangan lang i-maximize natin. Okay. Can you imagine, napabayaan to for so long. Yes. Hindi pinansin for decades. But we are still number one. If there's anything that we are number one is actually Abaca. Okay. 87% of the world's Abaca is coming from the Philippines. That's true. Ang problema lang, we are exporting raw materials all the time. Oo nga. Totoo So yun. kailangan natin iproseso dito sa Pilipinas para yung kikitain hindi sa labas kundi dito sa Pilipinas din dapat. And speaking of Abaca, number one tayo talaga when it comes to production of Abaca and the products coming out of Abaca. Okay. I think may nakita yata akong data nun. Pumapangalawa lang yata sa atin ng yung ibang bansa pero we're still number one. Okay. 87% of the world's Abaca is coming from the Philippines. Number one tayo dyan. Ang kailangan lang pagtuunan natin ng pansin and at the same time, again, to process it in the country. Kasi nalulungkot ako dahil ang farmers natin nawawala na. Sila yung pinakahirap na hirap. Dugot pawis silang dugot pawis ang puhunan nila. Pero sila yung walang kinikita. Sa tingin ko dapat pakitain natin sila ng mas maayos. And kaya tinuturuan natin mga asawa ng farmers ngayon, initially, yung paggawa ng bag. For example, bakit asawa ng farmer ang pinipili namin? Because I want the farmers to keep on farming. Pero yung pamilya nila dapat kumita ng mas malaki. So kung yung asawa nila ay gumagawa ng bag, mas malaki kikitain nila. Second, I'm also looking into on long term, no? Kasi ngayon puro homegrown Okay. Puro backyard processing ang nangyayari. But at the end of the day, if we can organize them and mobilize them, we can actually focus on international demand. Yun. Okay. Dahil ako, isa ngayon pa lang, dami nagtatanong sa akin from international. Pero they want a volume of a million bags. Nako. Okay. Can we produce that? I think with the right movement, kung lahat ng mga asawa ng farmers ay mamobilize natin into creating the same thing, then yes, we can produce that. Alright. Curious lang ako, Executive Director Ali, ano bang mga region sa bansa? You mentioned kasi eastern part, ano? Pero anong mga regions particularly ang meron pa tayong masasabing Abaca producing region? Of course, ang pinakamarami is Catanduanes. Catanduanes. Yan pinakasikat yan. Kasi they used to produce 45,000 metric tons. And we are only exporting 41,000 metric tons. Which means Catanduanes alone can fulfill the export needs of the whole country in terms of volume. Pero from Quezon all the way down, lahat ng eastern border ng Pilipinas may Abaca. In fact, I'm going to Tawi-Tawi soon. Okay. Because I know for a fact there is Abaca in that area. Okay. Untapped, unharvested, unutilized. In fact, ito rin yung a few weeks ago, pumunta ako sa Kalinga. Wala sa mapa namin, wala sa data namin, but I went down in one of the trips. Bumaba ako ng kotse. May Abaca. May Abaca pa rin. Ang tawag nga lang nila, saging daw na hindi nagbubunga. So hindi nila alam na Abaca. Hindi nila alam na Abaca yun. Yes, and it has been there for so long. Isipin nyo, ilang dekadang nandun. Hindi siya kasama sa data ninyo. Hindi. Wala sa data ng gobyerno yan. Kaya sabi ko nga, I am so sure we have so much more. So ako talaga umiikot din ako. Kaya hanggang Tawi-Tawi aabutin ko na. So I'm going to Tawi-Tawi, Basilan, and Sulu. Alright. And I know for a fact because may report sa akin na may Abaca doon. Again, unutilized. So we are given may God-given gift of to the Filipinos na Abaca. Pero again, minsan naghihirap tayo dahil hindi natin ginagamit yung mga regalo sa atin ng Panginoon. Yes, that's true. Alright, pero anong
ano po ang suporta ng Department of Agriculture sa inyo dito? Well, of course, the Department of Agriculture, under kami si Kiko Tularen, and he's been very supportive. In fact, when I came in, gusto maganda makwento na rin to, he really wanted to fix Philfida. In fact, ang sabi niya sa akin, Ali, baka gusto mo hawakan mo yung Philfida? You know what I told him? Ano yun? I go, give me an hour and I will research on it. When I saw na yung Philfida is handling abaca, pineapple, and all this fiber, I saw already the potential. Because the whole world is looking at sustainable, biodegradable, and eco-friendly products. Yes. We have the most sustainable product. We have the most sustainable plant in the planet. Bakit? Ang abaca kasi parang saging yan. Habang pinuputol mo, dumadami. So, it's up to us. We have to harvest it and let's keep on harvesting it dahil habang ina-harvest mo, dumadami pa. Which means yung sinasabi lang production, magkaiba kasi. Dahil sa bigas, ang production, what you plant is what you harvest. Yes, yes. Sa abaca, the more you harvest, the more it grows. So let's keep on harvesting. Kaya marami pa tayong mga produktong ginawa, no? In fact, we can do plywood. Plywood out of Yes. abaca? Yes. It will be the most sustainable plywood in the planet. Bakit? Pero how strong? Mas matibay. Mas matibay. Mas matibay siya than regular plywood, and ang maganda dito is you're not cutting trees. You're cutting practically grass. Oh, that's bago yan Yeah. Plywood. So, is that part of the research and development ng ginagawa ng PIDA? Yes, definitely. We're part of it. Of course, in collaboration with the private sector. Again, I always believe that we need the private sector also. Nakakalungkot minsan dahil yung private ayaw makipag-usap sa gobyerno. But I'm telling everyone, please collaborate with the Philfida because we want the industry to grow. And yung potential of the industry is so big, so huge. And alam ko, within the next 10 years, yung $1 billion yan will become probably 5 to 10 billion. Because ulitin ko, buong mundo naghahanap ng mga produkto that is natural and biodegradable, eco-friendly, and sustainable. Lahat nag-uusap tungkol doon eh. They talk about sustainability all the time. We have the most sustainable plant in the planet. Okay. So, yung mga nababanggit po din yung Executive Director, like I said, ang Pilipinas is number 1 pagdating sa abaca. Pero how can we maintain the top tier spot pagdating sa international market? Well, actually, totoo lang. No? Actually, I've been in contact with a lot of mga international groups. Ang kailangan lang natin gawin talaga ngayon is to go for volume. Because again, for the longest time, puro backyard processing ang nangyari. So, pag sinabi mo 100,000 units, hindi nakakayanin ng mga yan. So, it's up to us to actually organize all these private groups para hindi man isang malaking kumpanya, but it could be like a cooperative na Yes. or cooperative of cooperatives para yung volume makuha natin para we can really export outside. So, sa ngayon, may mga kooperatiba tayo. Marami Marami na tayong kooperatiba. Of course, sa nakikita ko lang din, medyo hirap sila ngayon. Because majority of them, ang problem is marketing. Yung marketing was removed from Philfida a long time ago. Ang masakit dahil tinanggal yung mandato ng marketing sa Philfida, wala na nag-market. Now, I'm actually coming out and I'm telling everyone, and I have to market it. Sabi ko sa kanila, kahit wala sa mandato natin, if it's needed by the industry, then it is our responsibility. Kaya meron po tayong ginawa dahil DICT naman, programmer ako originally. Meron po tayong ginawang system ngayon na parang Lazada. Okay. This is going to solve yung problema ng mga nagpo-process ng mga finished products. Because alam ko naman, marami sa ating mga Pilipino gusto mo mang bumili. Ang question is, saan ka bibili? Yun, that's true. So, we have created an app and we are testing it already in Region 6. Na yung application to parang Lazada, parang Shopee. Para kung gusto mong bumili ng abaca o produkto ng abaca, you can go to that application and malalaman mo kung sino ang gumagawa at saan. Okay. Is that, naka-up na ba yung application na yan? Not yet. Okay. But well, it's live already, but we have to test it. Alam nyo, ito yung pinagtsagaan na lang namin. No? Walang pondo, walang... Okay. Talagang pinagtsagaan namin because it is needed by the industry para to solve that problem na gusto mong bumili ng abaca product, dito ka sa application na to, makakabili ka. And in terms of marketing, madali na.
Dahil may application na, we can always promote it on Facebook. Yes, that's true. That's true. Oo. Sa ngayon po ba, Executive Director Ali, how much is the abaca industry producing in terms of, contribution niya sa production? In terms of the world market, we are producing 87%. 87% Yes. of the whole Of international market Worldwide. worldwide. So, 87%. Yeah. And it is, although nakakalungkot nga because ang kinikita natin $100 million lang. Yeah, can you And we explain control this? Can you explain that to us? 87% ang share natin for the world market. Pero 100 million lang ang kinikita Out of natin. $1 billion, can you imagine? How come? Bakit ganun? Because ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, we are exporting raw materials all the time. So raw lang, Raw lang. hindi finished product. Hindi pa eh. So pag ginawa ng ibang bansa, nag-export sila, kumuha na ng material, gumawa sila ng produkto, mas mataas yung presyo. O nga pala, talo tayo. Talo tayo. Oo. In fact, yun ang nangyayari. No? We give them our raw materials, they create it into bags, into other products. Pagbalik dito, mahal Mas na. mahal na. So, para tayong kumukuha ng martilyo at pinupukpok sa ulo natin So, ang focus namin ngayon is to produce these finished products para pag lumabas, mas malaki ang kikitain ng Pilipinas. At of course, at the same time, we can take care of our farmers. Talagang tutuwa ako dun sa bagay. Kasi isipin niyo, asawa ng farmer. Sabi na, bakit asawa ng farmer? Hindi yung farmer tinuro mo. Let the farmers farm. Yung asawa nila kaysa nagchichismisan, gumawa ng mga bag, nabibili naman ng mga mayors at governors. Ayun, okay. So sa ngayon, kamusta po? So nakita ko yung mga achievements, ang mga plano ninyo, goals. Pero kamusta ang buhay ng isang abaca farmer, his family and the community? Kamusta ang buhay nila ngayon? The reality is they are the poorest of the poor. Nakakakawa sila. In fact, the second poorest farmer are abaca farmers. Ang sinasabi ko lang palagi sa kanila ngayon, they can choose not to by creating products from abaca. Huwag silang pumayag na yung pagkakuha ng hibla, binibenta nila as raw material. Yung kailangan nila, bigay nila sa asawa nila, gumawa ng bag, gumawa ng mga produkto, gumawa ng tsinelas, gumawa ng... ang daming produkto pwedeng gawin. In fact, like I said, ito yung mga nasimula na namin, yung plastic. Yes. We are mixing already abaca with plastic. Mixing abaca with plastic. Yes. So you create a stronger plastic and minimizing plastic. And ito, looking at the numbers, we are importing 600,000 metric tons of plastic. If I can add 20% to the plastic, then I am removing 20% of the plastic, and at the same time, 120,000 metric tons of abaca can be used to help. Alam niyo, I'm to be frank, I'm overwhelmed dito sa mga pwedeng gawin sa abaca. Ngayon ko lang naririnig yan. Okay. Pero bakit nagtataka lang ako, Executive Director? How come we do not hear this? Ngayon lang namin naririnig to. Bakit hindi ito nailabas noon? Ngayon lang namin naririnig ito. Correct. Actually, last time I heard of this, I was in grade school. If you can recall, no? Back in the day. Ang alam lang namin sa abaca, ginagamit sa lubid. Diba? Yung pinya, ginagamit sa barong. Pag sinabing abaca, yun lang ang alam naming produkto. Marami pa pala. So, bakit ngayon lang lumalabas ito? Well, siguro, swerte na lang nandito ko. But on the other side, it's siguro medyo swerte rin dahil hindi ako agriculturist. I'm a physics major by education. IT ako ang master ko. And at the same time, I like researching. Yes, okay. And alam nyo, back in the day, I remember I used to create things. Whether program siya, software, hardware. Yung R&D, importante. Yes, research and development. Of course. Ito lang ang medyo nakikita kong kailangan baguhin sa ating gobyerno. Yung research and development that we are doing, after the research, it has to be passed on to the private sector. Yes. It has to be passed on to the industry. Kung may research na ginagawa, ano ang epekto sa farmer? Na yun na minsan palagi nakakalimutan natin. No? Kaya I'm pushing actually our research and development team na lahat ng research dapat ibaba natin sa mga farmers, sa industriya, to make sure na pag alis natin dito, merong industriyang umaandar. Because at the end of the day,
it has to be the businesses that will thrive kasi yun din ang mag-aalaga sa ating mga farmers. Okay. Alright. So, wow. Pero sa ngayon po, Executive Director Ali, may initial talks na ba kayo sa mga private sector? Well, definitely. Na-present yun na ito. Definitely. Actually, Kamusta ang kanila? in fact, like I said, yung plastic, for example, there's one company that's coming out soon. In fact, Okay. alam ko, nagne-negotiate na lang sila with the malls. Pero nandyan na yung produkto. They're creating plastic cabinets. Okay. Pero may halong abaka. Oh, babantayan ko yan. Yes, it will come out soon. Babantayan namin Hindi ko lang yan. masabi pa ano yung kumpanya. Okay. dahil, Nagsisimula ba sa O yung kumpanya? Yung pangalan, yung medyo. Medyo nandun. Mukhang nahulaan mo. Okay. There's another company. Marami. Letter E naman yung isa. Para alam ko na rin. So Okay. I'm pushing this private company. In fact, actually, when I arrived, they were supposed to quit already. Oh, okay. And then, buti nagkausap kami. Sabi ko, since I'm here already, don't quit. I will support you. I will help you with whatever you need. Tinuloy naman nila. So, nakakatuwa dahil siguro timing din. That when I arrived, medyo kilala ko yung iba sa kanila. Yes, that's... So, Ang tinuloy ganda. nila. Okay. Aabangan namin yan, Executive Director Ali. Actually, ako kasi, naghihintay lang ako na yung mga private sector pumasok. Because at the end of the day, pag marami na sila, we can always create a policy that can support them. Yes. Pwede natin i-require. Lahat ng plastic products, kailangan 20% baka gamitin. Actually, mga problema tayo minsan. Kasi sometimes we create a law, we create a policy, wala namang nagpo-proseso. Example is the Tropical Fabric Law. There is a law requiring all government employees to wear tropical fabric. Yes. Question, who will process it? Ayun. Okay. Ilan lang sila? 4 lang silang nandito sa Pilipinas. It's not enough para bigyan lahat. Ma-provide. Ma-provide ang lahat ng gobyerno. So again, we have to look for ways na yung private ipumasok dun sa mag-invest din. Yes. Better if it's a private investor kasi we want sustainable Yes. business. Sustainable and consistency, no? Correct. Alam na natin sa gobyerno, it may be good now, Yes. pero pag alis mo, iba na yung baka makalimutan. Oo. Baka iwanan That's true. kasi project ng kabila. Pero if it's private, then alam natin na sustainable yan. And they will always focus on actually processing ko ano yung dahil nag-invest sila kailangan kumita rin sila, naiintindihan naman natin yun. Kaya lang, on the other side, alam natin, if you want it sustainable, it has to be the private sector. Gusto ko lang ipakita ulit, Executive Director Ali, yung bulletproof vest na baka pwede natin makita ulit at ma-focus natin ulit dito, ha. Ang tawag dito, Hero, baka pwedeng makita ulit yung mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin through our Facebook broadcast live. Yan po yung bulletproof vest gagawa sa abaka. Actually, pineapple pa to. Pineapple Pineapple pa lang pumasa na. So alam natin. Okay, so Pag abaka ang ginamit, sigurado 100%. Okay. Lusot na Siyempre, pag locally produced yan, Executive Director, that will be cost efficient para dun sa Yes. ang presyo. And at the end of the day, ang gusto natin magkaroon ng trabaho yung mga tao. Yes, that's it. Yung farmers kumita ng mas malaki. So I like it local as much as possible. Okay. And ang maganda nakakatuwa dahil tested na. Can you imagine, what can we do? Aside from bulletproof vest, di ba marami mga kotse ngayon nagpapa-bulletproof din? Oh, okay. All right. Yeah. So, lalo na yung mga wag na. At alam na natin, pag nakakita tayo ng karamihan ng mga bulletproof cars, mabibigat yan, ha? In fact, pinapalitan lahat. Suspension, lahat. From suspension to engine to ito, Lightweight. manipis. Pwede mo nga gawing panel eh. So yung panel ng kotse mo, bulletproof na. So wala kang additional weight or kung meron man minimal, but at the same time protected ka na. Nakikita ko yung niya yung potential niya for the international market. Lalo na sa mga law enforcement sa international market. Actually, yan ang tinitingnan ko talaga. Oo, maganda. Of course, to help our armed forces, to Yes. help our police, to help our navy, but at the end of the day, we can export it. Yes. Where can you get abaka bulletproof? Oh, yeah, talagang Only made in the Philippines lang. Di ba? Di ba?
Yun nga yung sinasabi ko actually when I had a meeting with mga textiles naman. We can do Abaca Textile. Of course, ngayon may 2 kumpanya palang gumagawa. Pero I'm telling them, why don't you focus on Abaca Textile? Let's not compete with China. Hindi natin kakayanin. I've seen the factories in China, napakalaki, fully automated, mahirap labanan. Pero if it's Abaca Textile, sabi ng isang designer sa akin, sabi niya, sir, mas mahal yung Abaca Textile eh. My answer is, so what? Saka makakakuha ng Abaca Textile? Yes. Only in the Philippines. That's true. Parang sinasabi, di ba? Alam niyo yung Egyptian cotton? Mahal yun. Hindi mura yun. Napakamahal Mahal nun. yun. Pero that's only, isa lang ang source nun. Isa lang ang source nun. So, at yun ang yabang nila. Diyan ka lang makakakuha. So, name the price. Pwede naman. Kasi wala ka makukuha kundi sa Pilipinas lang. Alright. So, balikan ko lang yung mga Abaca farmers natin. So, sa ngayon po, ano yung mga tulong na binibigay niyo sa ating mga Abaca farmers, especially sa livelihood nila? May financial measures ba tayong ginagawa para sa kanila? In terms of financial, not so much. Minimal. Pero in terms of machineries, we have tripled the efforts from last year. Medyo triple ito pinamimigay namin. Sorry to say, same price. Okay. Same budget. O nga, magkano bang budget ngayon pala? Napakaliit ang budget namin ng PhilFida? Totoo lang, napakaliit ng budget namin. Kaya so I've been asking actually everyone, let's support this industry. Of course, sa akin, budget or no budget, if the private sector is collaborating with me, there is more to But pero siyempre, iba pa rin yung talagang may enough, yung sapat na budget para sa ano. Of course. Kaya lang, alam naman natin, palaging may mga ibang tinitignan pa eh. Okay. So, okay na rin yung maliit na budget, you know why? At least masasabi ko, di ba? Maliit lang budget ko kaya hindi niyo ako papansinin. But ang importante, pansinin niyo ako para makagalaw ng okay. At matulungan natin. Of course, the farmers, again, I am focusing more on education eh. More than anything else. More than the budget. Kaya massive education ang ginagawa namin. In all regions, all provinces, magkakaroon kami ng pagtuturo. Why? Because we need to educate our people into utilizing all this fiber. Into something, a value, like something with value. Kaya, ang focus talaga, education. So, as we wind down this very, very significant, important interview with FIDA, how can you assess the fiber industry, Executive Director Ali, compared 10 to 15 years ago? Well, to be honest, it's a dying industry. It is a dying industry, but it has a lot of potential. Okay. Again, kailangan pagtuunan ng pansin eh. Kasi napabayaan to for how many decades eh. If you can recall back in the day, tinuturo sa eskwela yung Abaca eh. Ngayon, tanungin mo yung mga... Wala na. Tanungin mo yung mga bata, hindi nila alam kung anong Abaca. Totoo, wala. In fact, nakakala nila yung Abaca, banana tree. Tulad doon nangyari sa Kalinga na sinasabi nila, akala nila puno ng saging. Yes, na hindi namumunga. So, napagkalimutan eh. So, it's up to us now to actually keep on promoting it and actively promote it, and at the same time show everyone the potential of what we have. Palagi ko inuulit to, God-given gift to Filipinos na hindi natin ginagamit. Alam mo, may problema tayo sa Pilipinas eh. Palagi tayong ganyan eh. Na para bang meron tayong binigay ng Diyos na raw material pero ayaw gamitin. Same as coconut. Same, Abaca is the same. Pineapple, also the same. We have more than enough raw material pero nakakalimutan natin na itong mga to ang pwede magpayaman sa Pilipinas. So yun doon pumapasok Executive Director Ali, sabi nga nila, the Philippines is a more of a consumer-driven economy rather than a manufacturing economy. Correct. Palagi tayo nangungupya sa ibang bansa eh. Na hindi natin titignan, ano meron tayo? Diba? Look at Singapore. They have no natural resource pero mayaman sila. That's true. Oo. Tayo, ang dami-dami natin natural resource, hindi naman natin ginagamit. So we have to maximize what we have, use what we have, and of course, huwag natin ibenta na raw material. Ibenta natin as finished product. At yun naman kami, sa PhilFida, that's exactly what we're focusing on. Teaching farmers and the wives of farmers, families of farmers, how to make more money
rather than selling raw material, magbenta ka ng magbag, magbenta ka ng mga ibang produkto. And we can teach them that. And of course, ngayon natanong ko, no, yung ikukumpara natin 10 to 15 years ago. Pero how do you see naman ang fiber industry in the next 3 to 5 years from now? Ako, I'm focused on 2 years. 2 years? In 2 years, I have to make sure that all these products that I'm talking about is in the market already. Why? I don't know what will happen after 2 years. yun yung sinasabi natin na consistency at saka sustainability. Correct. Okay. Yes. And we'll see. Hopefully, I'm still there after 2 years, but we don't know what will happen. I cannot promise that. Okay, well, just calling a spade, di ka. Yun ang problema eh. Yes. Yung consistency. Actually, consistency and yung continuity. Yes. Consistency, continuity, sustainability ng mga programs. I remember, medyo masama loob ko noon, nasa DICT ako noon. Kasi may ginawa akong program, yung Philippine Business Hub, which is being used by DTI, even till now. Hindi na tinuloy. Nandyan na. Gamitin mo na lang. Pagandahin mo pa. That's all that we need to do actually. All right. Okay. Pero ika nga, with all of these achievements, with itong mga achievements nyo sa research and development, sa promotion, sa marketing, and all of that na na-present natin ngayon, does this, ika nga, itong mga achievements ito sa FIDA ngayon, does the discipline of being a medaled athlete, like I said kanina doon sa umpisa ng ating programa, being a taekwondo champion, okay, noong 1990s. 40 pounds ago. And being a 5th dan black belt, tapos naging undersecretary pa kayo ng DICT. Nag-play ba ng part ito para sa drive mo na isulong itong pag-unlad ng FIDA? Siguro if there's anything that yung pagiging sports, pagiging atleta ko dati, dala ko pa rin hanggang ngayon, is being nationalistic. Again, marami sa ating mga Pilipino nagdedebate whether we are pro-China or pro-America. We should be pro-Filipino first. Forget the rest. We should be pro-Filipino. Kasi if you're pro-Filipino, iba ang gagawin mo. Ang gagawin mo, yun tama para sa ating mga Pilipino. Pasensya na po kayo, Executive Director, kung sasabihin ko to, every time I listen to you and I look at you, naaalala ko si Mayor Lito. No. I know that getting older, kamukha ko ang tatay Yes, ko. Buti na lang. You mentioned that. Hindi ako. Pero sorry to say, hindi ko kamukha si Kuya Kim. Well, it's been a very, very informative, but ika nga talagang we appreciate you dito sa aming himpilan sa ating programa for all the things that you are doing for the Fiber Industry Authority and for the Abaca farmers and their families. Siguro mensahe na lamang po ninyo, Executive Director Ali Atienza ng FIDA. Ang mensahe ko po sa industriya ng Hibla, let's all protect the farmers. In fact, for the farmers naman, please collaborate with the PhilFIDA. Lumapit po kayo sa himpilan namin dahil ang utos ko po sa lahat ng regional directors, alagaan ang ating mga farmers. Number one, farmers. Bakit? Dahil kung walang farmer, walang industriya. Kung walang industriya, walang PhilFIDA. So for us, the most important people right now is to help the farmers. With that, Executive Director Ali Atienza, thank you so much for gracing our program. It's been a pleasure and an honor to have you. Maraming salamat po. And thank you na rin kay Miss Angeli. Thank you for helping us coordinate with this itong programang ito sa ating Executive Director. Thank you very much. At sa mga nanonood sa atin, lalo na yung mga taga-FIDA, naka-monitor sila sa atin ngayon. Thank you very much po. And kaisa nyo po kami, Executive Director Atienza, sa pagpo-promote ng FIDA. Just let us know kung ano po yung may tutulong namin sa inyo to promote and help you market itong mga produktong ito na makukuha mula sa Abaca. Siguro po kung may mapapakiusap lang ako, simple lang. Wag na nyo kung promote. Pero let's promote farmers, let's promote processors para makita nila na mayroon namang mga industriya na umaandar. Mayroon mga maliliit na negosyante na nandyan na. Dahil ang kailangan dito ngayon is talagang pagtutulungan. We have to help the industry, and this industry can actually be one of the major industries of the country. Thank you, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig,
Maraming salamat po. Thank you very much po. At magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo.
Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Babalik po ang ating programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, and we would like again to thank ang ating PhilFida Executive Director, Mr. Executive Director Arnold Ali Atienza. Siya po ang namumuno ngayon ng ating Philippine Fiber Industry Development Authority. Napakaraming mga developments ngayon sa fiber industry na kinakailangan din pagtuunan ng pansin para maipromote ng gusto ito pong industriyang ito. Number 1 po tayo pagdating sa fiber products sa international market. We have 84% ang ating share sa international market. Pero lumalabas, we are only getting 100 million doon sa 84% na yon. So, kaya po subsob ang ulo ngayon ni Executive Director Ali Atienza ng PhilFida para po makuha yung buong potential ng nasabing industriya. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa iba pa mga kaganapan sa loob ng ating bayan, especially when it comes to the impeachment trial. Okay? So, meron na pong lumabas na schedule ang Senado. Mukhang magsisimula ang impeachment trial July 6. Medyo malayo pa, matagal pa. So, tingnan natin, kunin natin ang mga reactions dito ng House of Representatives, especially ng mga prosecution panel na na-assign po dito. At isa po dito, of course, ang ating pong butihing Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List. Isa po siya sa mag-head ng prosecution panel sa Article 2 ng impeachment articles. Magandang umaga po, Representative Terry Redon, at welcome back sa programang Global na Tayo. Thank you very much po, Representative Redon. Representative Redon, matanong lamang po namin, kamusta po ang paghahanda ng House of Representative Prosecution Panel para po sa impeachment trial? Araw-araw na nga ho kami nagpupulong. Parang ito na nga ho yung talagang focus ng ginagawa ko namin ngayon dahil syempre constitutional duty po namin ito, no? So naghahanda ho kami sa bawat artikulo at nagpapasalamat ho kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami. Pero July po talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Pero July 6 pa po ang start, Tama po ba yun? July 6 pa? Meron po announcement, yung pong ilang mga senator judges po natin, na yan po yung petsa. Antayin lang po namin yung official trial calendar para tapos na tapos. Pero kung July 6 man ho yung talagang pagsisimula, sapat na oras po ito para makapaghanda ho kami sa presentation of evidence. Alright. Okay, sa Article 2 ng impeachment articles, lead counsel po kayo doon, Congressman Redon. Tama po yun. Ako po yung nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law. Alright. So ngayon pong kayo ang lead counsel doon, how sure are we na napaghandaan po niyong mabuti yung mga dokumento na pwedeng i-present come the trial day mismo is airtight? Congressman Redon? Tiyak naman ho tayo dyan sa kasapatan po ng ebidensya. Dyan po sa bagay po na yan. So, nakita naman ho ng mga kababayan natin yung mga dokumento at ebidensya sa House Committee on Justice. I-restate lang naman ho natin yan. Yung
dagdag lang naman pong ebidensya doon ay yung pong pag-unseal ng BIR box, tsaka yung pong pagbubukas po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Well, nabanggit po nyo yung mag-asawang Duterte Carpio. Nag-file po ng case itong si Mans Carpio sa inyo regarding dyan sa mga dokumento na yan, especially when it comes to their financial documents. Kamusta po yung kaso na yan? How is it going? Yung sa BIR box, natapos na po yun, na-dismiss na po yun. Yung pong sa AMLAC disclosure, hindi po ako kasama doon sa kaso na yun, pero mga kasamahan natin sa prosecution, yung pong nakasama po roon. At syempre, sabi naman nila, handa ako silang harapin yun. At tingin ko naman wala akong batayan yung pong mga kaso na yun dahil pagtalima naman po ito doon sa trabaho po ng Kongreso ng impeachment, para makapagsapi na po ng mga dokumento. Okay. So, kayo po ba'y pabor dito sa tinutulak ni Senator Marcoleta na kung maaari, maski na online na lang, bumoto ang mga senador when it comes to the impeachment trial pagdating ng panahon na magdidesisyon na mukhang pinupus ito ni Senator Marcoleta, he's a senator judge dyan sa impeachment trial, pero parang ganun ang gusto niyang i-push na porque maski wala mismo sa physically doon sa Senate impeachment trial, pwedeng bumoto online. Ay, pabor po ba dyan ang prosecution panel? Well, ginagalang naman namin yung mga pagtingin po ng mga bawat senator judge, kabilang po si Senator Judge Marcoleta, pero kailangan lang natin maglinaw na mahalaga po makita personal nung pong mga senator judge yung pong mga ebidensya na ilalatag po sa trial. Mahirap po na mula lang po sa isang monitor masisiyasat nung pong mga kasama, kalahok dito po sa impeachment. Ito pong bagay po na ito. So, I think formally pwede ko kami tumutol as soon as it gets proposed. Pero sa dulo-dulo naman we will let the senator judges make that determination po. Alright. And with that, Congressman Redon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong busy po kayo, pero at least binigyan niyo po kami ng panahon. For that, we are very, very thankful. Maraming salamat po, Congressman Redon. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ang ating pong, of course, Congressman Redon, at ng Bicol Saro Party List, at kabilang po siya sa 11 members ng prosecution panel para sa impeachment trial. At tulad nga po na nabanggit ko, siya ang lead counsel ng House of Representatives doon sa Article 2 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pamamagitan po ng panayam natin na yan with Congressman Redon, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. But of course, before I close this episode, pasalamat pa rin po tayo kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Arnold Ali Atienza sa pagpapaunlak po niya dito sa ating programa ngayong araw na ito. At sa ating mga Abaca farmers, kinakamusta po namin kayo. And sabi nga ni Executive Director Atienza, medyo financially our Abaca farmers is not doing well kasi kulang nga po sa suporta. Pero with the leadership of Executive Director Ali Atienza, I can see na it could change. At sabi nga niya pinapakita niya mga produkto dito, yung backpack na gawa sa Abaca, yung bulletproof vest na gawa sa pinya. Nakita niyo ba 'yon? Gawa sa pinya, bulletproof vest. Gawa sa pinya. Napaka po niya, kapag yan ay nasuportahan ng pribadong sektor, marami pong paggagamitan yan sa law enforcement, local law enforcement, sa armed forces natin, maging sa international market, doon sa international law enforcement agencies, pwedeng kasi Pilipinas lang ang makakapag-produce ng bulletproof vest na gawa sa pinya at Abaca. Okay? Tayo lang ang makakapag-produce. Tama naman yung sinabi ni Executive Director Atienza. Natatalo tayo sapagkat we export, binibili sa atin yung materials ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa,
pinoproduce nila to a finished product. Tapos, ibebenta ulit sa international market na mas mataas na ang halaga. Doble o triple na ang halaga. Kaya hindi na ma-maximize yung full financial potential ng abaca industry. And hopefully with this leadership ni Executive Director Atienza at ng lahat ng Philippine Fiber Industry Authority, pagtutulungan nila na maiba naman ang narrative, maiba ang kwento para naman sa benepisyo ng ating abaca farmers at ng ating fiber industry dito sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Global na Tayo team, sa production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer natin si Ms. Drizzle Nanyong, and of course katuwang din si Mr. J. Arevalo. Sa master control si Mr. Milo Jonela. Sa wirecast si Hero. And of course, muli po ang ating pagbati sa Philippine Fiber Industry Development Authority sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa episode na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to follow, to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English service programs. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!